Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na Yan na. Tumatawag si Atong Ang sa kanya, nagmamakaawa na. record ko ang mga sinasabi niya. Hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagte-text kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Grabe, ano? Pero ang hindi ho ako makapaniwala, mga kababayan, pati yung sinabi ni etong si alias Dondon, mga bossing, pati po si Chavit. No? Pati si Chavit. Sandali lang, ha? Oh, yan. Pati ho si Manong Chavit, mga gangster ho talaga. Yan niya, totoo ho. No? Talagang mga, hindi mo mga masisindak yan. Mga kababayan, tuloy. Kailan ito, Dondon? Ang alam ko nito, after election, yun ang natatandaan ko. Yung sinasabi mong nakikiusap sa... Go ahead. Sabi ni Joel Q ng Cereza Force, kung may mga recorded conversation, yari si Atong Ang. Oo. Malamang yan kapag kahawak niya pa din hanggang ngayon yun. Tapos nailabas. Talaga hong mas papabor na ang Pilipino dito kay alias Totoy. Tapos kapag meron pa kahit isa, no, o katiting man lang na naipakita o natagpuan na bakas na doon itinapon sa may Taal Lake, yung mga bangkay, lalo pong lalakas ang paniniwala ng mamamayang Pilipino dito kay alias Totoy, lalo na po ng DOJ. Go ahead, Dondon. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa pangangarap ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamagka sa'yo. Hindi ako magmamag-aawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan, sinabi, pero napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Naku po! Ubusin yung pamilya? Sabi ni R.R. Walk, grabe mga revelasyon niya pag seryoso, no? Seryoso, nakaka-alarma yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang, noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Dondon. Hindi, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung Dondon? ako. Alright, sorry ha. Medyo nag-freeze ka lamang. Mas madami yung revelasyon siya dito kaysa doon kay Emil Sumangil, ano? Yung interview niya doon kay Emil Sumangil. Sabi ni Jerry Arcala, Boss Mark, umiinit na ang sabungero para atang matabunan na ang impeachment. Hindi, huwag kayong mag-alala, no? Tuloy-tuloy pa din ang impeachment at lagi namin kayong update tungkol dyan sa impeachment na yan. Hindi tayo papayag na mawala ang impeachment. Dondon? Alright, nagkaroon lamang po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Muli nating tatawagan, susubukan tawagan si Dondon Patidongan. Baka humihinga lang ho mga bossing si Dondon.
Alright. Ay, Don Don? Mabibigat kasi yung mga talagang binibitawan niya eh. Nagulat ho ako doon sa Chavit Singson na binitawan niya, mga kababayan. No? Yes, go ahead, Sir. Ayun, okay. Naputol ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa'yo after the elections at sinabi pa sa'yong itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, mag-usap tayo, parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako, na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sabungero, nawawalang sabungero. Dahil isa ka siguro, sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA, kung maalala. Pati kaibigan? Hindi naman ho magsasalita ng ganito to kung wala siyang backup na ebidensya. At hindi naman po basta-basta paniniwalaan ng DOJ to kung wala pong pinakitang mga patunay din po. No? Alam nyo, yung si Mr. Yolo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Wait lang po sabi pala ng DOJ may kasong haharapin talaga sila Atong Ang at pati si Gretchen Barreto. Tama Mark, sobrang sigurado siya sa sinasabi niya. Kasi sa DOJ ho, mga kababayan, lalong-lalo na po yan. Hindi po sila basta-basta maniniwala, ganito, ganyan. No? Hahagilapin ang ebidensya. O paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo? Paano mo papapatunayan? Ito, ano ang backup evidence mo dito? Hindi pwedeng laway-laway lang dito kagaya ng mga DDS. Sabi ni Gracious Grace, Yulo? Hindi naman yan yung Olympic, Hindi naman siguro yan, Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 100